ko kinangkin. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilahan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, nananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayong napag na ang pagkatao ko, mula na kilala ka, Jesus. Mananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, mananalig ko. Buhay sa kasalanan ng puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilahan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, mananalig ko sa'yo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon nagbago na ang pagkatao ko, mula nung makilala ka, Jesus. Mananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, mananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ko. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you even when I'm lonely and in pain. I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love would
success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you with the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Tunay nga, Panginoon, na makakita ka ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Maraming pong salamat muli sa pagkakataon na ibinibigay mo po sa amin upang makarinig ng iyong mabuting balita, ng isang pangangaral, ng isang nagmamahal na Ama. Sama-sama po tayong umapit sa presensya ng Panginoon, humingi ng kapatawaran, at buong kababaang loob na mag-focus sa mabuting balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God is good. Napakabuti ng Diyos sapagkat sa oras na ito, nawa ang ating mga puso ay bukas upang binhian ng ating Diyos ng kanyang mabuting balita. Hindi tayo karapat-dapat sa online pig na ito sapagkat ang naghain, ang naghanda ng pagkaing spiritual ay ang ating Diyos. Ngunit maraming salamat sa Kanya. Kahit sa social media, ay ginagamit niya ang Facebook Live upang sama-sama tayong makapagnilay ng Kanyang mabuting balita. Ngunit bago tayo magpatuloy, marapat tayong humingi ng kapatawaran sa ating Diyos na buhay. Ama, ang iyong lingkod ay humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at kasalanan na gawa sa nakalipas na oras. Kaya din po, i-bless niyo po kami ni Brother Francis Rinco na gagamitin mo upang daluyan ng iyong mensahe. Panginoon, kami po'y umaasa sa karunungang ipagkakaloob niyo po sa amin sa oras na ito. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo. Bigyan niyo po kami ng karunungan, discernment, ang mga bunga ng banal na Espiritu, nawapuspusin niyo po kami. Bigyan po kami ng kababaang loob na gamitin niyo lamang instrumento ng aming tinig, ngunit kayo po ang aming maitaas ang dakilang pangalan. Kaya din po ang panalangin ko sa makakarinig ng Tuesday Gospel. Lord, batid mo ang mga pinagdadaanan nilang pagsubok, karamdamang pisikal, broken relationship. Ikaw, Lord, ay kailangan namin ngayon sa oras na ito. Mag-focus kami, Panginoon, sa iyo. And in Jesus' name, kinakasot ko lahat ng hadlang. Ang Wi-Fi connection, ang mga problemang gumugulo sa isip natin, pagpusang kapayapaan, pag-asa, ang mapuspos sa ating puso. Nawa, ang Espiritu natin at ang Espiritu ng Diyos ay magkaisa sa oras na ito. Ito ang pinakamahalagang oras na maibabalik natin ang ating pasasalamat sa Panginoon. Muli, kumilos ka ba na Espiritu sa mga darating oras? Ikaw maihayag, mabigyan ng papuri. Ang lahat ng ito ay dalayan ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
So, isa pong pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Yan. Na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita. At ngayon po, masasabi natin na araw-araw binibigyan po tayo ng opportunity ng ating Panginoon para makarinig ng walang bayad, no? Pero priceless na mensahe niya through Facebook Live. At maraming salamat sa Panginoon sa pagkayon ay December 19, 2023. At ang Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan. Ito po ay tungkol sa paunang sinabi ang panganganak kay Juan Bautista. At ngayon po, ako po si Sister Angelica, taga Bulacan at sa pokong Katoliko. At ngayon po, meron po tayo magiging guest preacher, si Brother Francis Irinco. So, ipasok po natin siya sa stage. Magandang gabi po, Brother Francis. Hello, magandang gabi din po, Sister Angelica, at sa mga nanonood po sa gabing ito. Good evening po sa inyo lahat, saan man kayo naroroon. Amen. So, pwede na po kayo magkaroon ng personal prayer, tapos kayo na po magbasa ng gospel, then tuloy-tuloy na po kayo sa pagbigay ng reflection. Okay, maraming salamat po, Sister Angelica. And once again, good evening po sa inyong lahat. Good evening, good morning, good afternoon, wherever you are. So, bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Hingin po natin ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. We should always put God first in everything we do. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, sa gabing ito, lumalapit po kami sa iyo at muli po hinihiling namin, O Diyos, samahan niyo po kami sa pagtatalakay po ng iyong mabuting balita. Buksan mo po ang aming mga puso upang tunay nga po namin matanggap ang iyong mga salitang nagbibigay buhay. Hinihiling po namin, O Diyos, na naway maalala po namin ang iyong mga mensahe at higit sa lahat ay may isabuhay po namin ang aming mga maririnig ng mga mensaheng magmumutawi po dito sa programang ito, sa Facebook Live, The Word of God. And so tonight, Lord God, we just ask you to please once again anoint us. Yung mga instrumento pong gagamitin namin at yung mga nakikinig sa gabing ito, lalo po yung mga may karamdaman saan man sila naroroon, please touch them, O Lord, with your hand, with your healing hand. Whatever illness they are experiencing right now, let your healing touch, your healing love, fill their lives and fill their hearts. This, Heavenly Father, we pray in the mighty name of your Son, Jesus, and by the power of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. So once again po, good evening po sa atin lahat. Share ko lang po ang aking screen. Nandiyan na po ba, Sister Angelica? Share ko lang po ang aking screen. So habang hinihintay po natin na pumasok po yung share screen, basahin po natin ang Gospel for today. A reading from the Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah of the priestly division of Abijah. His wife was from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. Both were righteous in the eyes of God, observing all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly. But they had no child, because Elizabeth was barren, and both were advanced in years. Once, when he was serving as priest in his division's turn before God, according to the practice of the priestly service, he was chosen by lot to enter the sanctuary of the Lord to burn incense. Then, when the whole assembly of the people were praying outside at the hour of the incense offering, the angel of the Lord appeared to him standing at the right of the altar of incense. Zechariah was troubled by what he saw, and fear came upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, because your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall name him John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth, for he will be great in the sight of the Lord. He will drink neither wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. He will go before him in the spirit and power of Elijah,
to turn the hearts of fathers toward children, and the disobedient to the understanding of the righteous, to prepare a people fit for the Lord. Then Zechariah said to the angel, How shall I know this, for I am an old man, and my wife is advanced in years? And the angel said to him in reply, I am Gabriel, who stand before God. I was sent to speak to you and to announce to you this good news. But now you will be speechless and unable to talk until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled at their proper time. Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and were amazed that he stayed so long in the sanctuary. But when he came out, he was unable to speak to them, and they realized that he had seen a vision in the sanctuary. He was gesturing to them, but remained mute. Then, when his days of ministry were completed, he went home. After this time, his wife Elizabeth conceived, and she went into seclusion for 5 months, saying, So has the Lord done for me at a time when he has seen fit to take away my disgrace before others. Brothers and sisters in Christ, the good news of our salvation. Praise you, Lord Jesus Christ. So once again po, good evening po sa atin lahat. Ayan po. And inaayos ko lang po ang aking screen. Nakikita na po ba ang aking screen? Medyo may nakaharang dito right now. So ayusin ko lang po. Naka-share screen na po ba, Sister Angelica? So once again po, good evening po sa ating lahat. Ating pong talakayan ng ating ebanghelyo para sa gabing ito. Ito po yung kwento na kung saan inanunsyo o dineklara po ng Anghel Gabriel kay Zechariah kung paano po manganganak ang kanyang misis, na kung titingnan po natin yung kwento ay mukhang imposible na po para sa kanila because they were advanced in age. Yun po ang sabi ng ating English translation. Medyo nagmadali ako mag-upload kanina ng ating gospel, kaya English po ang na-upload ko kanina. At dito po natin makikita na answered prayer pala yung mag-asawang ito. Bakit sila answered prayer? Siguro dahil makikita natin unang-una ay they live a blameless life. No? Isang matuwid na pamumuhay. Yun po ang sinabi ng ating ebanghelyong binasa sa gabing ito. Blameless life. Ayan, wala pa yata yung aking share screen, Sister Angelica. Clinic ko na rito. I think dapat i-allow nyo po yung share screen. Answered prayer sila, kaya isa po sa mga naging susi ng kanilang pagiging answered prayer ay yung kanilang pagiging matuwid na pamumuhay. Pero take note po, hindi po ito isang formula na kung saan porket matuwid ang pamumuhay natin ay lagi na pong answered prayer or granted prayer. Hindi naman po ganun ang sabihin natin, style ni Lord. No? Maaaring namumuhay tayo ng matuwid sa paningin ng Diyos at maging sa paningin ng ibang tao, pero hindi naman po ibig sabihin ay lagi tayong granted prayer. Ang importante kasi po dito is what? Yung pamumuhay ng matuwid upang tayo makasunod sa kalooban ng Diyos at makarating po sa kanyang kaharian. Kaya makikita po natin kahit matuwid ang kanilang pamumuhay, may konting pagkukulang pa rin si Zechariah. Ano yun? Hindi naniwala sa sinasabi po ni Anghel Gabriel na mabuting balita. Kaya kuminsan po sa buhay natin, hindi mo napapansin, lahat ginagawa natin, nagsisimba tayo. Sinusubukan natin din po sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu na mamuhay ng matuwid, pero kuminsan nandyan pa rin talaga yung pagdududa sa buhay natin. Hindi po natin maiiwasan yan dahil po tulad ni Zechariah, tao tayo at may kahinaan din po. Pero naiintindihan po tayo at nauunawaan tayo ng ating Panginoon Diyos na tayo po meron din po mga kahinaan. Pero hindi po ito hadlang para hindi tayo lumapit sa ating Panginoon Diyos. Bukod po sa kahinaan ni Zechariah, at po nangyari dito ay patuloy po rin siyang naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mababasa nga po natin sa bandang huli. And after he continued, or after his ministry or priestly ministry was over, nandun po nanganak at nagkaroon po ng answered prayer si Elizabeth. Kaya patuloy pa rin siya naglilingkod. Ibig sabihin po, we have to overcome our weaknesses with the help of God's grace, syempre. No? Hindi naman dahil sa sariling lakas po natin, pero kinakailangan po sa tulong ng ating Panginoon Diyos, sa pamamagitan po ng biyaya ng Banal na Espiritu Santo,
we cooperate with God's grace so that we can be able to live a righteous and matuwid na pamumuhay. Kaya nga kung ating pong titinan ang gifts of the Holy Spirit dun sa turo ng Catechism, sa turo po ng Catechism, isa po sa mga gifts ng Holy Spirit ay the gift of fortitude. No, fortify, pinatitibay po tayo. Pinatitibay tayo sa gitna po ng mga pagsubok, sa gitna po ng mga trials at kahinaan sa buhay natin. Kaya po kinakailangan ay nagko-cooperate din tayo sa ating Panginoon Diyos. We cooperate so that the gift of fortitude may be able to operate in our lives. No, kikilos ang biyaya ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin. And makikita po natin dito sa ebanghelyo natin na marami mga binabanggit na pangalan, especially po in chapter 1 ng St. Luke. Sa buong New Testament, yung St. Luke, Gospel of Luke chapter 1, sa buong New Testament po ito po yung pinakamahabang chapter sa buong New Testament, 80 verses. Kung sa buong Bible naman pang pag-uusapan, if I got it right, it's Psalms 119. Ang dami ito na mga verses. Pero dito po sa New Testament, yung Luke chapter 1 ang pinakamahaba. Kaya ang second part po ng ating ebanghelyo ay babasahin po bukas ng next speaker natin bukas. At dito po sa chapter 1 ng Lucas, marami mga pangalan ang binabanggit. At mahalaga po yung pangalan na yun. Bakit po? Bawat pangalan dito po na binanggit ay meron kahulugan. Unang-una po, Luke or Lucas sa Latin. Ang ibig sabihin po ng Luke or Lucas ay light-giving, nagbibigay liwanag. Sino po sa atin dito ang may mga pangalan na Lucas or Luke? Aba, yun palang ibig sabihin ng ating pangalan. Nagbibigay ningning, nagbibigay liwanag. Luke. Tapos, ang sulat niya sa chapter 1, verse 1, mapapansin po natin na next verse, verse 2, verse 3, na siya ay nagsulat kay Theophilus. Ang Theophilus naman po ay isang Greek name ng isang lalaki, na ang ibig sabihin po ay love of God or love by God, minahal ng Diyos. Yan palang ibig sabihin ng Theophilus. So marami palang ibig sabihin ng mga pangalan dito po sa Luke chapter 1. Pagmamahal ng Diyos or love by God, minahal ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, parang bihira na yata ang pangalan na Theophilus. Parang wala na yata ganyan. Tapos binanggit po si King Herod. Ayan po, yung isang Gentile, isang hari. At ang Herod po, sa wikang Grego, Herodes, ay galing sa salitang heros or hero. Aba, bayani palang ibig sabihin ng Herod. Pero kung titignan po natin si Herod, was he acting like a bayani? Was he acting like a hero? Baliktad, no? Baliktad or kabaliktaran ng kanyang pangalan. Kaya sa buhay po natin, intindihin din po natin kung ano ba talagang ibig sabihin ng pangalan natin. Baka mamaya yung pangalan natin ay kalakip dito ay may calling din po sa buhay natin. Parang ako, Francis, ang pagkakaalam ko, ang ibig sabihin ng Francis ay free, malaya. Anong klaseng freedom? Hindi po freedom na gawin ko na lang ako anong gusto kong gawin, pero freedom or kalayaan, may laya akong maglingkod sa ating Panginoon Diyos. The freedom to serve God. The freedom to surrender to God. Kaya Herod, although maganda yung pangalan Herod dahil galing sa salitang hero, but he was not acting like a hero. Bakit po? Gusto nga niya pong papatayin si Jesus, di po ba? Yung killing of the innocents or the infants. Tapos galing sila sa Judea. Ang Judea po, ang Hebrew po ng Judea ay Judah, na ibig sabihin po ni Judah, isa sa mga anak ni Jacob, yung 12 sons of Jacob po. Ang ibig sabihin po ni Judah ay thanksgiving or praise, pagpupuri. Ay, kung meron po tayong mga kilalang Jude ang pangalan or Judah, hindi ho Judas. Jude or Judah, yung palang ibig sabihin, pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. So, talaga yung mga pangalan ho natin, may mga kahulugan yan. Maganda, i-research din po natin ang ibig sabihin ng ating mga pangalan. Tapos, syempre, di ba, ang ginamit na Diyos na instrumento ay si Anghel Gabriel. Gabriel, ito po ay Hebrew na God is my strong man or God is my man hero. Doon na pumasok yung tunay na hero, pagiging bayani, man hero or malakas na lalaki or malakas na Ginoo.
malakas na paglilingkod o lingkod ng ating Panginoon Diyos. Yan palang ibig sabihin ng Gabriel. Tapos from the priestly order, kung naalala po natin, ang dami pangalan, no? From the priestly order of Abijah or Abijah. It is a biblical Hebrew name which means my father is Yah. Kaya nga Abijah or Yah. Ang ibig sabihin po ng Yah ay shortcut ng Yahweh kasi hindi po nila binabangkit or binibigkas ang pangalan ng Diyos. Abijah or Abijah. God or my father is God, Yahweh. Tapos from the priestly order of Aaron. Again, a name of a boy na ibig sabihin po exalted, strong, or teacher. Pero minsan po may translation din po ito na ginagamit na ibig sabihin po ng Aaron or Aaron ay mountain of strength, lakas na nagmumula sa bundok. O nga naman, kasi kung aakit ka ng bundok, dapat may lakas ka talaga, di ba? Kaya yung mga pangalan na Aaron dyan, ibig sabihin, malakas tayo. Anong klaseng lakas? Malakas kay Lord. O yan, no? Di ba? Malakas tayo kay Lord. Naalala ko minsan isang kapatid ko sa charismatic. Hindi lang isa, marami sila actually, no? Lumalapit lagi sa akin madalas at sinasabi po nila, Brother Francis, pag-pray mo naman ako. Okay, sige, anong pag-pray natin? So ganyan, kasi ganito, kasi ganyan. O sige, pag-pray natin, bakit naman ako napili mo? Minsan nagtanong ako, nandyan naman po ang healing ministry, nandyan po ang mga ibang speaker. Minsan ang sinasagot nila sa akin, kasi Brother Francis, malakas ka kay Lord. Wow, malakas ako kay Lord. Yun ang tingin nila, malakas ako kay Lord. So pray over po ako, pinapatay yung kamay, pray over. Minsan naman hawak kaming kamay, dasal kami, Lord, naway pagpalain mo ang kapatid kong ito, etc., etc., amen and amen. Marami sa kanila nagiging granted prayer, no? And then, kuminsan, napagnilay-nilayan ko yung phrase na, kasi ikaw, Brother Francis, malakas ka kay Lord. Malakas kay Lord. Nagnilay-nilay ako, kung ako malakas kay Lord, sa akin pag-meditate, natanong ko yung sarili ko, si Lord kaya malakas sa akin? Parang magkaiba yun, ha? Magkaiba yun. Malakas ko kay Lord kasi po, kung anong hinihingi ko kay Lord, madalas granted prayer ako. Pero nung binaliktad ko na yun, katagang, si Lord kaya malakas sa akin, na ibig sabihin, pag may hiningi kaya si Lord sa akin, katulad ko rin ba na malakas siya sa akin, na ibibigay ko rin ang kanyang hinihingi? Maganda siguro pag nilayan din natin to, no? Si Lord kaya malakas sa buhay natin? Na kapag sinasabi niya, anak, Advent na, paghahanda, mangumpisal ka naman. Malakas kaya si Lord sa atin? Anak, Advent na, ihanda mo naman ang sarili mo. Hindi lang yung puro material o physical o puro external, pero ihanda mo naman ang puso mo. Malakas kaya si Lord sa atin? Anak, Pasko na. Sana ipanganak ako sa iyong sabsaban ng iyong puso. Malakas kaya si Lord sa atin na ang puso natin ay malinis? Karapat-dapat na ipanganak muli si Kristo sa puso natin. Kaya kuminsan kapag pinagninilayan ko to na si Lord ba malakas sa atin, parang minsan malakas, minsan hindi, no? Parang kuminsan may nandiyan pa rin yung human weakness natin eh. Pero yun po ang hamon ng atin ebanghelyo. Malakas kaya si Lord sa buhay natin? Magbabagong taon na anak, maglingkod ka naman sa akin. Mag-serve ka naman. Ayan, malakas kaya si Lord sa atin. Hinihingi na niya ng ating Panginoon na maglingkod tayo sa Kanya. Ang tanong, ibibigay ba natin ang Kanyang hinihingi? Anak, mag-member ka ng community. Ayan, no? Mag-serve ka naman. Anak, pag pinipili ka ng elder na mag-talk, mag-moderator, mag-serve, huwag ka naman mahihiya. Huwag mo naman sabihin, huwag naman ako, siya muna. Ikaw na ang pinipili ni Lord. Baka mamaya, mahina si Lord sa iyo. Hayaan mo naman, maging malakas si Lord sa buhay natin. Just say yes to God. Tingnan po natin si Sekaraya. May kahinaan din, di ba? Imbis na sabihin, yes Lord. Nagtanong pa eh, paano mangyayari ito? Parang mukhang imposible na yata. Yung matanda na ako, walay na, sabi ni Sekaraya. Parang kung titingnan mo, no? Parang hindi naman nakasulat doon, pero siguro uminit ang ulo ni Anghel Gabriel. Anghel na nga ang nagpakita, nagduda pa. Malakas kaya si Lord sa kanya, pero hindi naman nagalit si Lord, di ba? Hindi naman ganun si Lord eh. Kahit ayaw natin,
hindi na magagalit si Lord. Kaya lang we miss the opportunity, the blessing of being able to serve God. Kasi po, kung tutuusin, marami ang gustong maglingkod sa Diyos, kaya lang walang pagkakataon. Naalala ko yung kasing kausap ko na isang businesswoman eh. Tagal na ho yun. So pagkatapos ko mag-talk, pagbaba ko, lapit siya sa akin. Alam mo, Brother Francis, naiinggit ako sa iyo. Sa isip-isip ko naman, kilala ko na siya noong time na yun eh. Businesswoman talagang, she was a successful businesswoman. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit kaya naiinggit sa akin to? Tapos dire-diretso lang siya, salita na salita. Sabi niya sa akin, kasi Brother Francis, nagagawa mo mag-serve full time. Ako, bihira ako mag-serve kasi nga po, businesswoman ako, may negosyante ako, talagang hindi ko maipagsabay ang paglilingkod tsaka yung mga negosyo namin, kailangan kong bantayan yung negosyo namin. Hindi lang alam ng kausap ko, nasa isip-isip ko, ako naman naiinggit sa kanya. Bakit? May negosyo siya, ako wala. Ano? Parang ganun eh. Parang ganun ang buhay natin. Kung minsan naiinggit tayo or nasasabi natin, blessed na blessed ng taong to, pero kung tutuusin yung blessing na ay para sa kanya. Iba rin ang blessing ko. Ang tingin sa akin, blessed na blessed kasi nakakapaglingkod ako sa kanya, sa Diyos. Ako naman, ang tingin ko sa kanya, blessed na blessed kasi may negosyo siya kahit hindi siya naglilingkod sa Diyos. Then again, pinipili ng Diyos kung anong dapat na blessing sa buhay natin. Kaya kung saan tayo tinawag ng Diyos, don't say no. Maglingkod na tayo sa ating Panginoon Diyos. Then after that, nabalitaan ko na lang na unti-unting naayos ng businesswoman na yun, ang negosyante ang kanyang negosyo. Hindi na siya nagbabantay, may katiwala na. And then, yung kanyang negosyo, factory kasi somewhere in Batangas, di ko na sasabihin. Factory kasi yon. Tapos, yung factory na yon, may prayer meeting na doon sa lugar nila. Ang ganda, no? Yung desire niya maglingkod sa Diyos, answered prayer siya, granted prayer siya. Bakit? Kasi, malakas si Lord sa kanya. Meron siyang desire na maglingkod sa Diyos, hinihingi ng Diyos na maglingkod siya, at yun ang nangyari. Nakapaglingkod siya sa ating Panginoon Diyos. At yung mga workers niya doon sa factory na yon, puro mga charismatic. Kahit sabihin natin, yung mga iilan doon ay hindi Catholic, pero generally speaking, Catholic charismatic po sila. Yung po, Aaron, Mountain of Strength. Ano pa ba yung mga pangalan na binanggit? Si Elizabeth, yung asawa o yung misis ni Zachariah. Ang Elizabeth pala ay salitang Hebrew o Hebreo, na sa Hebrew, I think, ang pag-pronounce ay Elisheva. Elisheva. Ganda ng pangalan, no? Elisheva. So, kung ang pangalan mo, Elizabeth, ito palang ibig sabihin ng Elizabeth. My God is an oath or God has promised. Nangako ang Diyos. God has promised. Yung salitang El, di ba? Parang El Shaddai. God Almighty, El, God. Sheva, parang pangako, promise. Elisheva, Elizabeth. God has promised. At yung kanyang mister naman, ang pangalan ay Zachariah or Zacharias. Ito ay isang pangalan na Hebreo uli, pangalan ng lalaki, na ang ibig sabihin ay God remembers, na alala ng Diyos. Ang ganda ng pangalan na mag-asawang to pag pinagsama, no? Zechariah, God remembers. Elizabeth, God has promised. Pag pinagsama mo sa buhay ng mag-asawang ito, makikita natin ang isa sa mga mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ano yun? God remembers His promise. Hindi makakalimutan ng Diyos ang pangako niya. At kung tayo po'y nagbabasa ng Bible, sabi po ng ibang mga nagtuturo tungkol sa Bible, there are almost 37,000 promises. Mga pangako ng Diyos sa Biblia, ang dami, no? 37,000 promises. Kaya pag ako pinagninilayan ko yung buhay ko, ilan na kaya ang naging problema ko? Umabot na kaya ng 37,000 na problems ang buhay ko? Parang hindi pa eh. Siguro mga, pagpalagay ko, 1,000. Pero 5,000, pwede pa rin. 5,000 problems. Pero yung 10,000, parang hindi eh. Pagpalagay natin, magkita tayo sa gitna. Dumating sa buhay ko, mga almost 2,500 problems. Pero kung titimbangin po natin, susukat po natin, titimbangin po natin ang pangako ng Diyos. Wow! 37,000 promises. Talong-talo yung mga problemang naranasan ko sa buhay. Pangako ng Diyos sa akin hanap buhay, pangako ng Diyos tungkol sa akin kalusugan, pangako ng Diyos tungkol sa akin mga anak, pangako ng Diyos sa akin asawa, sa akin misis, sa
asawa, iisa lang yata yun, no? Asawa, misis, pangako ng Diyos tungkol sa aming bahay, pangako ng Diyos tungkol sa aking mga lakad, sa aking paglilingkod, ang daming mga pangako ng Diyos. Kaya ang ganda pala pag pinagnilayan po natin ang mag-asawang ito, advanced in age, talagang matanda na, pero nangako ang Diyos at naalala pa rin ng Diyos, ay matanda na pala sila. Teka, wala pang anak si Elizabeth, sige na nga, granted prayer. Bakit po? Dahil sa simula, sabi po natin, sila ay namuhay ng matuwid, maghihintay ng tamang oras mula sa Diyos, at nung dumating na ang oras, pinagpala ang mag-asawang ito. Kaya sabihin natin, nagduda ng konti si Zacarias, nandoon pa rin, God remembers. Elizabeth, God has promised. Zechariah, God remembers. Pinagsama natin ang pangalan ng mag-asawa, God remembers His promise. Sino ang naging anak? Ayan po, yung naghanda ng dadaanan ni Jesus. Yung naghanda para sa pagdating ng ating Panginoon Jesus. At ang kanilang anak ay si John. Maraming pangalan na John ngayon dyan sa labas. And in Hebrew, John is pronounced as Yohanan. Yohanan. Na ang ibig sabihin po ng Yohanan ay graced by God or God is gracious. Pinagpala ng Diyos. Biniyayaan ng ating Panginoon Diyos. At ang sabi nga po ng Ebanghelyong binasa natin ngayon, simula pa sa sinapupunan ng kanyang nanay, siya ay punong-puno na ng Espiritu Santo. Yung pala ang biyaya. Yung pala ang ibig sabihin ng graced by God. Pag sinabi po natin tayo pinagpala at grace ng ating Panginoon Diyos, ibig sabihin pala, punong-puno tayo ng pagpupuspos ng banal na Espiritu Santo. Hindi lamang po punong-puno ng mga material na bagay. Pasko, ang dami ko nakikita nagsha-shopping, malapit lang kasi ako sa Cubao. One ride, tapos around 15-20 minutes andun na ako. At doon kasi ako nagsisimba lagi. Madalas po sa isang bagong bukas na chapel sa isang mall. Sarap magsimba doon. At for the past few days, no, napapansin ko, ang Pilipino, kung tutuusin, hindi naman gaano ang pangkaraniwang Pilipino po, hindi naman kung tutuusin, hindi naman talaga malaki ang kinikita niyan. Tama lang ang mga sweldo niya. Pero mayat-met, nakikita ko, bili rito, bili doon, bili rito, bili doon. Sabi ko, wow, sana all. Pati sana ako nakakabili. Ang binibili ko lang, importanteng bagay lang naman. Diba? Kung minsan pagkain, paminsan-minsan chips, kung gusto lang kumain ng mga comfort food, tulad ng potato chips, mga ganyan. Tapos pakape-kape lang na, hindi naman po sa mamahaling coffee shop, doon lang sa medyo kaya ko. Tapos yung may refill pa. Ganun pero sila nakikita ko, minsan pumipila sa mga bagong labas na cellphone, mga signature na mga damit, hindi naman masama yun. Kung may pambili kayo, pwede naman, di ba? Pero kung halimbawa tulad ko na walang pambili at pipilitin ko pa, baka hindi na ako nakafocus sa biyaya ng Diyos. Baka nakafocus na po ako sa material na bagay na binibigay ng mundo. Pero kung tayo po ay nakafocus sa being graced by God, nakafocus po tayo sa pagiging banal ang ating pamumuhay. Tulad po ni Zacariah at ni Elizabeth. Because holiness is part of Christianity. Hindi po pwedeng simba lang ng simba, tapos paglabas po natin ng simbahan, ang tingin ng tao sa atin, may sungay na, may buntot. Wag naman po sana ganyan. Hindi po talaga makikita, itong taong to, maka-Diyos to, banal. Minsan nga, pag may nakakausap ako at mga katropa, mga kabarkada, halimbawa, yung matagal kaming hindi nakikita, minsan pag lumalapit sa akin, sasabihin nila, "Oy, Kiko, dito lang ako Bakit naman, sabi ko, baka pag lumapit ako sa'yo, masunog ako Uy, hindi naman ganyan, di ba? Kasi minsan ganun tingin sa akin Pero, this is the call of being graced by God. Parang si John the Baptist. He was graced by God. Yung po ang ibig sabihin ng Yohanan. Graced by God. Yan po ang calling. Mabuhay ng banal. Living a holy life. At kapag sinabi po natin mabuhay ng banal, hindi po ibig sabihin niya na lagi na lang tayong nakaganyan, o lagi na lang may hawak ng rosary. Asa may rosary ko dito? Hindi ko nalagay dito. Lagi hawak yung crucifix, tapos yung lakad natin, hindi naman dapat laging ganyan, di ba? Although that's only a small part of being holy. Pero ang pagiging banal ay, unang-una, sinasabuhay po ang sakramento. Living out the sacraments in life. Especially yung dalawa po
sacraments of confession, and Holy Communion. Yung dalawang yun. Hindi naman ibig sabihin pag banal ka, parang lagi ka lang nasa bahay, di ka nalalabas. Paano ka magpapahayag ng mabuting balita kung hindi tayo lalabas ng bahay, di ba? Hindi naman ho tayo mga monghe o mongha na tinawag ng Diyos para mabuhay ng yung naka-secluded. Hindi ho. We are lay people. Karamihan sa mga nakikinig ngayon, malamang lay people. At tayong mga laiko, ang hamon sa atin ng ating Panginoon Diyos ay humayo. Kaya nga after the Mass, di ba? Humayo kayo. Go. You are sent after the Holy Mass. Bakit? Dapat maging isang buhay na patotoo. Yung kitang-kita na ang Diyos ay buhay sa atin. Yohanan, John, graced by God. Kaya pag tinanan po natin, ang pamilyang ito, mag-asawang si Elizabeth at Zechariah, God remembers His promise. Ang binunga ng mag-asawa ay biyaya or grace ni God na si John. Walang imposible sa ating Panginoon Diyos. If you try to read between the meanings of the names, yung kahulugan ng kailang mga pangalan, yung anak nila, ibig sabihin lang po ay walang imposible sa ating Panginoon Diyos, kahit may edad na, kahit matanda na, sama yata pakinggan, no? Sakit yata pakinggan, kahit may edad na or matanda na, meron pa rin pag-asa at biyayang nangyari sa buhay nila. Pero hindi ko po sinasabi tayong mga may edad na ay gagayahin natin sila, no? Hindi ho. Kwento ho ito sa Biblia. At ang kwentong ito ay nagpapaalala po sa atin na sa Diyos walang imposible. Na dapat pala bilang isang tagasunod ng ating Panginoon Diyos, namumuhay tayo sa kabanalan, pagiging matuwid. Tulad ng Zechariah na may kahinaan pa rin, hindi pa rin siyang tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At ano ang binunga ng pagmamahalan ng dalawang mag-asawang ito? Biyaya na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos, graced by God, Yohanan, si John na kanilang anak. Biyaya ng mag-asawa. Kaya po tayong mga may pamilya, tayo po mga mag-asawa na may mga anak, ang mga anak po natin ay biyaya ng Diyos. Biyaya ng ating Panginoon Diyos. At well, I can testify to that. Kasi po, yung dalawang anak ko, talagang blessed na blessed ako sa mga anak ko. Ako, si Barrio Francis, parang naging pabigat ako sa mga magulang ko. No, kasi naligaw ako ng landas nung araw. Nai-imagine ko lang yung sakit ng ulo nila. Yung nanay ko at yung tatay ko, sumalangit na ako at dalawa. Ay, ang bilis ng buhay ko minsan. No? Pero itong dalawang anak ko, sabi ko sa sarili ko, ayokong lumaki ang mga anak ko na may bisyo tulad ng kanilang tatay. Kaya buti lang tinawag ko ng Diyos sa charismatic noong 1993. Nag-LSS po ako 1993 February. Bali, 30 years na po ako sa charismatic. Tapos kinasal ako 1990. Hindi. 1993, kinasal ako 1999. Around 1999 naging tatay kasi ako nung time na yun eh. So 1993 nabitawan ko na yung mga bisyo ko at siguro yun ang isa sa mga biyayang binigay sa akin ng ating Panginoon Diyos na yung mga anak ko habang lumalaki, hindi nila nakita ang tatay nila. Ako po yun, ang tatay nila na may bisyo, lasing, naliligaw na landas. Kasi po nung ako'y maliit pa, naalala ko lang yung tatay ko, saka yung mga barkada ng tatay ko, nasa bahay, lagi nagiinuman, naninigarilyo. Ako naman, parang naku-curious ako, bakit tuwan-tuwa ito mga to? Ang sasaya pag nagiinuman. Kaya kung minsan pag hindi nakatingin, tinitikman ko. Yung alak, hindi ko gusto yung lasa, maliit pa kasi ako noon. Tapos yung sigarilyo, natuwa ako doon. Kaya at a very young age, natuto na ako manigarilyo. Then yun nga, nagkaroon ng bisyo until finally in February of 1993, yung 3 araw ko pong LSS, na isurrender ko lahat kay Lord yun. Si Lord, malakas sa akin. Kaya sabi niya, anak, isurrender mo na yan. Uy, malakas si Lord sa akin. Sabi ko, sinurrender ko lahat. And since then, kahit po ni minsan, paglalasing, paninigarilyo, pagdadrugs, pasensya na po yung sasabihin ko, pampababae nung time na yon. Minsan po hindi ko na po binalikan. And nung lumaki mga anak ko, walang nakitang bisyo sa kanilang tatay. Kaya yung mga anak ko, talaga masasabi kong grace by God ako. Kasi naging blessing sila. Kasi walang kaproblema. Walang bisyo. No, sports active. Naglilingkod pa sa charismatic movement. Yung bunso ko lalo, naging coordinator ng youth yon. Yung panganay ko medyo busy talaga sa school at sa trabaho. Pero hindi pa rin nawawala sa kanila ang
Every night, 9 o'clock or 10 o'clock, nagro-rosary sila. Kahit wala kami ni Mrs. sa bahay. Kahit kuminsan hiwa-hiwalay kami, mag-o-online yan. Thank God for multimedia and the internet. Mag-o-online yan sa aming group chat ng pamilya. Doon kami magro-rosary. Tapos ang dasal namin, syempre, makagraduate yung anak namin, di ba? Of course, yung panganay ko pala is graduate na. Yung bunso ko, third year college pa lang. So yung panganay namin, dasal namin, makagraduate lang, masaya na kami. Makagraduate lang. Wow, ang bait ng Diyos. God is really gracious. Yohanan, graced by God. Bakit po? Nakagraduate ang anak namin lalaki kahit puro promissory note. At hindi lang po, simpleng graduate. Siya pa ay naging isang cum laude. Ang bait ng Diyos, no? God has promised, God remembers His promise, and God is gracious. Hindi ko naman po sinasabi dahil nabubuhay ako na matuwid, pero I try my best to live a holy life, to live out the sacraments, to go to confession at least every month or twice a month. Hindi dahil sa may mortal sin, pero kahit yung mga venial sins, kinukumpisal ko po yun for greater peace of heart and greater peace of mind. At syempre dahil ako po isang speaker. Nagpipreach po ako regularly. Nag-outreach. Kahit kinakailangan po ay talagang nangunkumpisal ang isang speaker, ang isang preacher. Why? Because it has the grace. The grace to strengthen us, and confession is very powerful para po malabanan natin ang demonyo sa buhay natin. In fact, naalala kong turo po ng isang pare that the sacrament of confession is even stronger than exorcism. Why? Because confession is a sacrament. Sacramento. It is an invisible sign of God's love which gives grace. Pero ang exorcism ay sacramental. Yung pinagkaiba ng dalawa. Sacrament at sacramental. Kaya confess and confess. At kung tutusin habang tayo papalapit sa Diyos, talagang makikita po natin ang kadiliman sa puso natin, sa buhay natin. Why? Because God is light. And light reveals the darkness in us. And as we come closer to God, the more will His light reveal our weaknesses. At pag natuklasan natin, ay, ito palang kahinaan ko. Sorry Lord. Try ko po next time pag nagsimba ako, kumpisal. Lalo kapag kapag first Wednesday or first Friday or first Saturday, yun yung mga days na usually nangungumpisal ako. First Wednesday, first Friday or first Saturday. Madalas po first Wednesday ako. Kasi sinasabayan ko po ng novena to Our Lady of Perpetual Help tapos misa. Talagang sabay-sabay yun. God is gracious. John. At marami po pong mga pangalan binanggit, pero bukas po babangkitin yung mga pangalan nyo tulad ni Joseph at ni Mary. Kaya sa pangalan po natin kung tutuusin, our names has meaning. May ibig sabihin po ang mga pangalan natin. At ano ba ang meron sa isang pangalan? Ang turo po ng ating katekismo, ng ating simbahan, forward ko lang po ng mabilis ang aking slides. What is in a name? Ang pangalan po natin ay banal. What is in a name? There is holiness in each and everyone's name. Akala natin pangalan na simple yan. Hindi po. Kung nalala po natin, tayo mga Kristiyano, nung tayo po nabinyagan, I baptize you in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Tapos yung pangalan mo, di ba? Kaya banal ang ating pong pangalan. Sabi po ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 2158. Nakalagay dyan, everyone's name is sacred. Ang pangalan po natin ay banal. Kaya kung tutuusin, hindi ho dapat natin, tawag dito, binubuli ang pangalan natin. Naalala po ba natin tayo mga elementary or high school, di ba? Minsan yung pangalan, tinutukso natin, yung pangalan, dinadagdagan natin ng meaning. Hindi pala dapat ganun, no? Kasi banal ang ating mga pangalan. And if we continue, Catechism, paragraph 2158, tuloy-tuloy po pagbasa dyan, God calls each one by name. Everyone's name is sacred. The name is the icon of the person. It demands respect as a sign of the dignity of the one who bears it. Respeto sa pangalan, may dignidad, at sacred or banal ang ating pangalan. Kaya't naalala ko bakit kaya pinili ng nanay ko ang Francis na pangalan. Kasi po, sabi ng nanay ko, nung siya nabubuhay pa, ito po yung napili after yung kanyang isa sa mga paborito niyang santo, si Saint Francis of Assisi.
Wow, sabi ko, Saint Francis of Assisi. Ganda, no? Tapos ako naman, Francis of Pagsisisi. Ang dami ko kasi pinagsisihan na kasalanan sa buhay ko, no? Kaya, isa sa mga patron saints ko rin po ay si Saint Francis of Assisi. I always ask prayers from Saint Francis to give me the grace to pray to God, to grant me the grace to imitate His way, and to protect also my daughter. Yung bunso ko kasi third year college. Yung panganay ko graduate na and working. Kauuwi lang halos. Pagod siya sa trabaho. Everyone's name is sacred. Kung ang pangalan natin ay banal, di lalo na ang pangalang Jesus. The name above every other name. At yun po ang nakakalungkot ngayon. Sa mga movies, sa mga pelikula, sa mga TV, kung basta-basta gamitin lang ang pangalan ni Jesus para sa mga pelikula, it's already using the name of the Lord in vain. Minsan may kasama pang or karugtong pang mga hindi magagandang salita. Huwag naman sana ganyan. Pag halimbawa, nanonood ako ng online movies, tapos mayat-mayat, binabanggit yung pangalan ni Jesus, tapos sinasama sa mga ganong klaseng gawa, wala na, ino-off ko na, hindi na ako interesado. Ayoko ng ganyan. Kasi pati ako nadadamay, no? Pumapasok sa isip ko eh. That's why mahalaga po ang ating mga pangalan. Sa mga Hudyo, mahalaga rin po ang pangalan. Ganun din po sa Islam. No? Sa ceremony ng Islam, sa Tasmiyah, may tawag sila doon na ceremony. Parents take requests for their names of their children. Galing po sa mga family members. Kaya baptism po. Huwag po natin kakalimutan. Kung tayo po ipipili ng pangalan para sa mga bata, sa mga anak, piliin po natin ang patron saint. Kung anong araw siya pinanganak, or kung ano po yung mga paboritong pangalan natin, or pangalan ng mga santo. Mga favorite names ng ating mga favorite saints. Usually kasi ang pangalan or patron saint ay inaakma doon sa kanyang birthday. Ang birthday ko September 14, Triumph of the Cross. Puro cross kasi ang buhay ko. Triumph of the Cross or Exaltation of the Cross. Kaya alangayan pangalan ko Cross, di ba? Kaya pinilang nanay ko Francis. Kaya baptism, mahalaga po ang pangalan. Kaya po mga kapatid, mga magulang sa gabing ito, makikita po natin ang hamon po ng ating ebanghelyo. Doon po sa mga pangalan binanggit po natin, namuhay ng matuwid. Pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos may pangako, naalala niya ang kanyang pangako, at ano po ang binunga? Graced by God. Doon sa buhay ng pamilyang si Elizabeth, si Zachariah, at ang kailang anak na si John, Yehohanan, graced by God. Ano pong challenge sa atin ng ating ebanghelyo? Imitate the ways of the saints. Imitate the ways or gayahin po natin, tularan po natin ang kanilang mga pamumuhay. At tulad din po nila, ni Zachariah, may kahinaan din po siya. May kahinaan din po tayo, kaya paminsan-minsan naman po sa buhay natin, aminin din po natin ang ating kahinaan, avail of the sacrament of confession, then stand up, move on. Yun nga pong ibig sabihin, di ba? Nagmahal, nabigo, pero move on dapat tayo. Tuloy-tuloy pa rin po ang pamumuhay. Siyempre, wag po natin gagayahin yung buhay ni Herodes, di ba? Although maganda po ang kanyang pangalan, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, hero. But he was not acting like a hero. Kaya sa buhay po natin, are we heroes for God? Malakas ba ang Diyos sa buhay natin? Sana naman po malakas nga si Lord sa buhay natin. Sa buhay mo kaya malakas si Lord? Mamayang gabi, bago po tayo matulog, isipin natin, no? Lord, malakas ka kaya sa akin? Kasi ako, alam ko, malakas ako sa iyo, pero ikaw kaya, Lord, malakas sa akin. At kung ano man hihingi ng Diyos sa atin, kung talagang malakas si Lord sa atin, offer natin sa ating Panginoon Diyos ang kanyang hinihingi. Amen po. Tapusin po natin isang maikling panalangin. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Panginoon, narinig po namin ang iyong mga salita. Sa gabing ito, ipaalala mo po sa amin, O Diyos, na you remember your promise, you are gracious, and you are there ready to bless us. O nga po, Panginoon Diyos, sana nga po sa buhay namin bilang isang Kristiyano, isang charismatic, sana nga po maisabuhay namin ang iyong mga salita sa tulong at biyaya ng iyong Espiritu Santo. Nawa maging malakas ka lalo sa amin, Panginoon Diyos. Be strong in our life. May we decrease so that you may increase. Sabi nga po ng kanta, more of you and less of me. This, Heavenly Father, we pray
In the name of your Son, Jesus, and by the power of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Maraming salamat, Brother Francis. Alam mo, ito po si Brother Francis na, di ba, na-operahan po kayo sa puso. Tama ba yan? Sa puso po, opo. Na-bypass operation po? Quadruple heart bypass. 4 po na arteries ang binago dito. So, alam nyo, habang nagsasalita po kayo, tunay nga na ginagamit kayo ng Diyos kasi alam nyo po, napaka-inspiring ng message ni Lord ngayon. Kasi sabi nyo po kanina, kapag tayo po ay tinatawag ng Diyos para maglingkod, wag po tayo magsasabi o magsisay ng no. Tama po ba? Yes po. Opo. Bakit kaya? Ano mo, sa palagay kayo sa experience nyo, pag nagsabi tayo ng no kay Lord, ngayon tinatawag tayo, ano kayo mangyayari? Madalas kasi busy tayo, meron tayong sariling agenda, meron tayong mas naunang priority or mas naunang lakad. May mas nauuna ko minsan eh. Pero sa buhay ko na naging charismatic na po ako, kahit may lakad ako na lakad na makamundo, no? Hindi naman related sa paglilingkod o service, kinakancel ko yun, inuuna ko Diyos. Amen. Yun ang naging parang pinakamoto ko sa buhay. Laging una ang pagsaserve kay God. First come, first serve sa mga communities na magkakasabay. Ayan po. Tapos sasabi niyo pa kanina na mahalaga na isabuhay natin ang salita ng Diyos, kamukha nung yung sakramento ng confession. Amen po. Diba sinabi niyo po kanina yon? Tsaka yung Holy Communion. Yes po, yes po. Sa palagay niyo ba, Brother Francis, ilang beses dapat mag-confess ang isang tao? Confession po. Kung pag-uusapan po natin yung tungkol sa mga santo, like for example, si Saint Mother Teresa, sabi po ng records, nung siya'y nabubuhay pa sa lupa, she would go to confession every other day. Every other day? Ganun kadalas? Every other day po. Si Saint John Paul II, Pope John Paul II, ang sabi po, at documented po ito, nandito sa aking mga slides, hindi ko lang po may pakita ngayon. Si Saint John Paul II, nung siya'y Santo Papa, he goes to his confessor every day. Tapos tayo, once a year. Ano, yung tuwing mahal na araw? Mahal na araw pa. Pero ang turo naman po sa akin ng aking spiritual director, at least man lang, especially sa mga core group members ng isang community, kasi naging elder ako ng isang community, at least go to confession once a month. Okay. On the first Wednesday, Friday, or Saturday, kasi isabay mo na yung novena. Okay. Minsan naman, ng iba, at least twice a month. Okay. Tapos ano po, no, yun naman pong Holy Communion, hindi po ba sinasabi ng pare na hindi po tayo pwedeng mag-communion kung tayo ay nasa mortal sin? Tama po ba yun? Yes po, hindi ho pwede dahil dagdag mortal sin ho yun. Okay. Tapos sabi nyo, kanina nagtatanong kayo, sabi nyo, malakas ka kay Lord. Si Lord kaya malakas sa atin? Aray ko. Ay, sa pulbo. Ano ba yan? Marami kinatamaan. Oo nga, no? Kasi may mga pagkakataon na nagiging mahina si Lord sa atin kapag yung will natin ang sinusunod po natin. Tama po ba? Hindi lang yung will natin, pero kung minsan talaga, aside from our own will, lalo kapag pinipili natin yung kasalanan. Okay. Talagang wala na. Mahina na si Lord nun. Tapos sabi nyo kanina, napakadami palang promises ni Lord. Ilan yung sinabi nyo? 37,000? Tama ba yung narinig ko? 37,000 promises. Okay. Alam nyo, ang napansin ko lang, no, na kapag pala naging lingkod kayo ng Diyos, bawat, kapag sumusunod kayo sa kanyang kalooban, talagang nagbibigay siya ng, marami siyang promises sa Bible, at nagbibigay siya ng reward. Naranasan nyo ba yun? Oh yes, oo naman. May mga rewards yan, pero kung minsan kasi, pag masyado tayo nakafocus sa reward, baka mamaya yun na ang laging hinahanap natin sa buhay natin. Dapat pala ang maging focus natin is, yun, makapaglingkod lang tayo sa Kanya, yun na ang pinaka-reward natin. Amen. Tama yun, oo. Kasi naman, yung paglilingkod sa Diyos, sabi nyo nga, opportunity yun eh. Hindi lahat tinatawag. Kaya, hindi lahat sige pa. Depende sa calling mo yun. Depende sa calling mo. Kasi hindi naman lahat tinatawag maging pare or madre.
Pero kung nasaan tayo sa buhay natin, anong status ng buhay natin, anong linya ng buhay natin, kung sundalo ka, police, doktor, engineer, layperson, tulad ko, teacher, doon tayo tatawagin ng ating Panginoon Diyos na maglingkod. Kumbaga sa gospel po ngayon, nakita natin na si Zacarias at saka si Elizabeth, kahit matanda na sila, biniyayaan sila ng Diyos ng isang Juan Bautista. So parang sinasabi po ng mabuting balita na walang imposible po talaga sa Diyos. Yes, walang imposible, especially kapag tayo ay tapat na lingkod niya. Isipin mo matanda na sila, di ba? Minsan kasi iba, pag tumatanda na, doon pa nagiging pariwara sa buhay, nakakalimutan si Lord. Pero so, naging tapat sila hanggang sa huli. They became, kumbaga talagang faithful until the end. At yung kanilang perseverance, yung pagpupunyagi nila, yun ang nagbigay daan upang sila biyayaan ng isang Juan Bautista sa buhay nila. Yung grace ni God. God is gracious. Yohanan. So, ibig sabihin, sa buhay po natin ngayon, kung ano man yung problema na pinagdadaanan po natin at the moment, lalo na yung mga nakikinig po sa atin, isa lang ibig sabihin, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Huwag naman tayo mawala ng pag-asa. Siyempre naman, di ba? Kaya lang, it's easier said than done. Mas madaling sabihin kaysa sinasabuhay. Huwag mawala ng pag-asa. Pero pag ikaw nang nakaranas ng problema, hey Lord, problema. Kaya kailangan din natin ang tulong ng isa't isa pag may problema. Sabihin din natin, pag-pray mo naman ako, ang tindi ng problema ko ngayon. Kailangan kasi natin ang panalangin ng bawat isa. Opo, tama yun. O kaya, ano po kaya yung pinaka-last nyo? Say sa gospel? Last message. Ayan. Siguro, doon tayo kay Anghel Gabriel. Sabi ni Anghel Gabriel kay Zacariah, dahil dyan hindi ka naniwala sa mabuting balita, ito ang mangyayari sa'yo. Pero wag tayo mag-focus dun sa itong mangyayari sa'yo. Pero mag-focus tayo dun sa maniwala tayo sa mabuting balita. Believe in the good news. Amen. Napakaganda po nung tsaka dagdagan ko lang po, di ba, total, yung pinaka-last na binanggit yung pangalan ay si Angel Gabriel. Matatandaan po natin, lagi sinasabi ni Angel Gabriel kapag nung nakipag-usap siya kay Mama Mary, kay Jose, at saka ngayon kay Zacarias, yung huwag kang matakot. Di po ba? Laging sinasabi. Talagang ina-assure na sa paglapit natin sa Panginoon, wag po tayong matakot. Kasi kung ang Diyos ay sa atin, sino po yung laban sa atin? Amen, amen. Amen. So, maraming salamat. Brother, sa wakas, natuloy din yung StreamYard natin. Natuloy din. Hindi ba? Ilang beses na napopostpone, ilang beses na Pero salamat sa Panginoon kasi ang ganda ng internet ngayon. Nakisama. Oo nga eh. Blessing talaga ni God, blessing. God is gracious. Amen, God is gracious. At ako, ang pangalan ko, salamat Lord, Angelic ang pangalan ko, meaning God's messenger. God's messenger. Angel, mensahero ng Diyos. Opo. So, kaya pagka magkakaroon kayo ng anak, kailangan talaga pangalan ng santo, yung may meaning. Pangalan ng santo. Yun talaga ang turo ng ating simbahan. Kaya lang sa panahon natin ngayon, mas pinipili ng ang tao ang mga sikat na pangalan kaysa mga santo. Opo, may statistics po. Nakakalungkot nga eh. Hindi ko na isinama. Haba kasi. Naalala ko, nung sumikat si Thalia, alam niyo kasi si Thalia, puro Thalia. Oo, yun. Hindi po ba? Minsan pagka pinanganak sa, New Year, yun na, pinapangalan na. Pero dapat talaga, may pangalan na may meaning, may kahulugan na yung galing sa Panginoon. Sabi nga po kaya ni Saint Benedict, nung nakakilala ako sa Diyos, yung bunso ko mong anak na lalaki, talagang pinangalanan kong Emmanuel. Ang ganda ng pangalan, Emmanuel, God is with us. At salamat sa Diyos, napakapogi, napakabait, at napakatalino. Talagang iba. Pag yung pangalan mo, ibinigay mo talaga galing sa Diyos. Amen, thank you Lord. Okay, maraming po salamat. Brother Francis, next year po January, guest kita uli. Sige, pili na lang po tayo ng araw. Opo. Okay, maraming po salamat. So, yan po si Brother Francis Irinco. Siya po ay talaga namang napakatagal nang naglilingkod sa Panginoon. At yung mga shinare niya, base din niya sa kanyang buhay. Kasi hindi naman ibig sabihin na naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok. Si Brother Francis Irinco, nagkaroon siya ng bypass operation
Ako naman po yung lingkod, nagkaroon po ako ng brain tumor, na operahan din ako sa ulo. So, ganun po, no? Hindi naman bed of roses ang paglilingkod sa Panginoon. Ang mahalaga lang is, sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin tayong umaasa at patuloy tayong nagtitiwala sa Panginoon. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Ama, maraming salamat sa pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon na makarinig ng mabuting balita. Nawa, Panginoon, ang binhi ng iyong aral, ng iyong salita, ay tumimo sa aming puso. At sa ganun, Panginoon, ito'y aming maisabuhay at maibahagi sa iba. Panginoon, nawa tularan namin si Zacarias na ang kanyang pananampalataya ay hindi matitibag. Nawa, Panginoon, ipakita mo sa amin ang totoong kahulugan ng buhay, na kami nabuhay upang maglingkod at sumunod sa iyong kalooban. Kaya din ang panalangin ko, Panginoon, sa mga taong nagdadanas ng pagsubok sa oras na ito, mga taong may pisikal na karamdaman. Lord, in Jesus' name, ikaw ang Diyos ng kagalingan, at dinadalangin namin na ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan ito. Ngunit, Panginoon, ang spiritual na kagalingan ang higit po namin inilalapit sa iyo. Batid mo ang aming mga kahinaan, mga sakit spiritual na naglalayo sa aming Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas upang ito'y matalikuran, upang kami hindi na maging alipin na aming mga kasalanan, ng mga tawag ng namal, ng mga galit, ng mga kasalanang naglalayo sa iyo, sa aming Panginoon. Gayon din, Lord, dinadalangin ko ang pamilya ni Brother Francis, ang pamilya ko po, ang pamilya ni Brother Rene, pamilya ni Sister Ceci, pamilya po ni Brother Frederick, at lahat na po ng mga pamilya sa buong mundo. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw maging sentro ng kanilang relasyon, Panginoon. Dalangin ko na punuin mo ng kapayapaan at pag-asa. Ngunit, Panginoon, higit sa lahat, idinadalangin ko po na kami ay dagdagan mo ang aming pananampalataya. Upang sa ganun, kapag dumating ang problema, matatag kami sapagkat nandoon ang aming pagtitiwala sa iyo. Tanggalin mo po ang aming spiritual na pagkabingi, Lord. Spiritual na pagkabulag. Upang sa ganun, malinaw naming makita ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Dalangin ko, Panginoon, ang Facebook Live na ito, ang Word of God, patuloy mong pagpalain, Panginoon, patuloy mong gabayan ang iyong lingkod, patuloy mong bigyan ng kalakasang spiritual, ng karunungan, at higit sa lahat, Lord, bigyan mo po ko lagi ng kababaang loob na matupad ang kalooban mo sa aking buhay. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na ginamit mo kami bilang instrumento lamang. Ikaw pa rin ang ipinagmamalaki namin sa Facebook Live na ito. Maraming pong salamat, Panginoon. At ang lahat ng ito, idalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Okay, muli, maraming salamat sa Diyos, no, sa kanyang message, no. Nawa tinamaan tayo. No, tinamaan tayo lalo na nung tinanong ni Brother Francis, malakas ba sa'yo si Lord? Yan. Kasi ang hina ni Lord sa atin, no, kapag dumadating na yung mga pagsubok. And of course, kung hindi nyo po naabutan ang Tuesday Gospel, pwede nyo po itong i-replay. Punta po kayo sa Facebook account ko, Angelica Dorde, o sa YouTube channel, Angelica Dorde. Pa-subscribe na rin po. And of course, kung meron po kayong Thanksgiving, prayer request, pwede nyo po akong i-private message at isasama ko po kayo sa ating closing prayer.
And of course, pakishare na lang po itong Tuesday Gospel for the glory of the Lord. Yan naman po ang pinapatrabaho sa atin ng Diyos eh. Kung ang Panginoong Jesus, Diyos na, nagtrabaho pa, naglingkod pa na ipalaganap ang mabuting balita. Tayo online, napakadali na. I-share po natin ito sa ating timeline o sa ating group chat. Amen. And of course, maraming salamat Brother Francis. Sa ulitin, mapapakinggan po natin ulit si Brother Francis next year, January, no? I-schedule po natin siya. And of course, kung loloobin ng Diyos ang December 20, Wednesday Gospel, ang makakasama po natin ay si Brother Orlando Macadaum. Yan po, alas 6 po uli ng gabi. And yung mga susunod pa, December 21, Thursday Gospel, of course ako yon. Friday Gospel, si Brother George Menjoro. December 26, Tuesday Gospel, si Brother Bong Mangabat. December 27, Wednesday, si Sister Angelica Gibara from Canada. Alas 2 ng hapon. Kasi magkaiba yung oras ng Pilipinas sa oras ng Canada. So, alas 2 ng hapon sa December 27. Siya po ang magiging guest natin. At sa December 29, Friday Gospel, si Brother Jerry Nadate. Amen. So sana tuloy-tuloy na yan. Yung kasi itong mga guest preacher na ito, ano lang po yan. Ako nag-a-adjust ng oras sa kanila kasi mga busy po lahat yan eh. Kaya salamat sa Diyos kapag sila ay nakakapag-guest. Kumbaga, hindi lang ako yung araw-araw na papakinggan nyo. Kumbaga, nagkakaroon po tayo ng, alam niyo na, yung ibang mapapakinggan na mga ngaral. Amen. Na ginagamit ng Panginoon. No po? So, ngayon po, pakinggan po natin, no? Wait. Pakinggan po natin. Ay, nakita ako. Okay, pakinggan po natin yung last song. Okay?